Mga kapuso, nandito po tayo ngayon sa ilalim ng Kamuning Flyover. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency, isa po itong Kamuning Flyover sa mga critical bridges sakaling tumama ang pinaghahandaan nating the big one. Kaya naman lubhang napakahalaga na ito'y manatiling ligtas at matibay. Ngayong araw po ito ay nagsimula na ang pre-closure preparations ng Department of Public Works and Highways. Ito nakikita ninyo, ito yung gagamiting scaffolding ng mga construction workers na sisimula ng kanilang trabaho sa pagsasara ng flyover sa araw ng auno ng Mayo. At bukod po dyan ay nagkakaroon na rin ng mga canopy para siyempre i-convert itong bahagi ito ng flyover sa isang construction site ditong magiging temporary barracks ng mga construction worker. At kaugnay po nitong isasagawang retrofitting ng Kamuning Flyover, makakausap po natin ngayong umaga ang Regional Director ng DPWH NCR, si Engineer Lori Malaluan. Engineer, good morning po. Magandang umaga po. Ang unang itatanong po ng ating mga kababayan, di ba kaka-retrofit lang nito noong 2022? Bakit kailangan na namang isara? Actually po, noong 2022, nagkaroon po kasi ng potholes at mga cracks po na nakita natin during the structural assessment. Kaya po ang na-repair po noon ay yung span 15 po at yung paglalagay nga ng mga concrete epoxy sa mga nakitang cracks. Okay. Ngayon, iba na naman ang gagawin natin. Iba po. Ano po? Magpo-full redecking tayo ng ating slab dito sa spans 1 and 2. Sinabi mong full redecking, yung surface, yung dinadaanan mismo ng mga sasakyan, papalitan po yun. Papalitan po natin yung mismong slab po, yung ibabaw po, pang ibabaw ng ating flyover. Okay. Mga kapuso, may pinakita po sa akin kanina si Engineer Malaluan, yung mga sinasabi natin mga bitang. Ayan, ma'am, ituro natin. Ito hong puti na yan, nabanggit ninyo kanina. Oo. Itong mga puti na ito, ibig sabihin yan ay talagang tumutulo na ang tubig dun sa mga cracks ng ating mga ng ating deck. Kaya nga po, yan po ang ebidensya na talagang kailangan na nating ayusin yung ating deck. Kasi po may mga tulo na po ng tubig hanggang dito sa bottom slab. Yan ho mga tulo na yan ho ay sa kalumaan. Ito sa po, wear and tear. Wear and tear po. Most likely po, ito po ay sa wear and tear na po dahil ang tulay po natin na ito ay almost 32 years na po mula nung naitayo. Okay. Tapos, daan-daang limong sasakyan po ang dumaraan dito. Truck, private vehicles, lahat na. Opo. So, matindi talaga ang wear and tear dito. Ma'am, nabanggit naman kanina yung tungkol nga dito sa pagiging critical bridge nitong Kamuning Flyover sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Ano ho ang gagawin natin patungkol dito? Maglalagay po tayo ng restrainer dito po para ito pong restrainer na tinatawag natin ay hahawak dun sa ating substructure at saka sa superstructure para po pagdating ng malakas na lindol ay hindi naman po kaagad na babagsak at mahihinto ang travel natin. Ito yung suporta, ito yung bridge. Kumbaga, iaano ho natin, palalakasin natin yung pagkakakapit niya. Opo. Lalagyan po natin ng restrainer po ang tawag natin doon na para po kapag nakikita naman po natin during earthquakes, bumabagsak po ang mga tulay dahil humihiwalay yung kanyang superstructure dito po sa mga substructure. At yun ho yung gagawin natin. Ang gagawin natin. At maglalagay din po tayo ng carbon fiber to further strengthen po ang ating tulay. Ano naman ho yung purpose ng carbon fiber na yon? Bali, additional reinforcement po yung carbon fiber natin. Kaya lang mas mas magaang at mas manipis para po yung additional reinforcement po dito sa ating tulay. Ang schedule po ng ating trabaho ay May 1 hanggang October 25. Ang tanong ho ng mga motorista natin, may iiksi pa ba yan? Baka naman pwedeng mas mabilis para ho yung abala, siyempre, sa ating mga motorista. Actually po, ang total contract duration ay almost a year, 360 calendar days. Pero ito pong pang-ibabaw natin ay inaasahan natin matapos within 6 months. Pero nagbibigay din po kami ng instruction or nag-meeting kami with the contractors na kung 24/7 ang trabaho, kung yung ating mga tao ay madadagdagan,
para po mas maikli sa 6 na buwan ang ating para mabuksan kaagad itong flyover natin sa Kamuning. Idagdag ko na rin po, baka meron pa tayong ibang mga tulay, ibang mga mahalagang kalye na gagawan o patitibayin pa? Sa ngayon po ay nakaschedule din ang ating Magallanes flyover. Meron po kasing papalitan na expansion joints. Dito rin po sa Quezon Avenue flyover po natin, magkakaroon din po ng retrofitting yan, pero katulad po, hindi po natin gagalawin ng ibabaw. Ang lalagyan din po natin ng restrainer. Kaya sa ilalim din po ang trabaho natin. So walang closure to walang closure. Yung mga yon, hindi tulad dito. Magkakaroon po siguro tayo ng closure sa Magallanes flyover, pero as much as possible po ay tinitingnan namin yung schedule para hindi naman po magsabay-sabay yung closure ng ating mga tulay. Okay. Maraming salamat po, Engineer, sa pagpapaunlak. Nakausap po natin si Engineer Lori Malaluan, DPWH NCR Regional Director. Habang ginagawa po itong Kamuning flyover, padadaanan pa rin po ito ng mga open lanes sa EDSA bus carousel lamang at hindi sa mga pribadong sasakyan. Kaya mga pribadong motorista, kailangan po natin maghanap ng mga alternatibong ruta. Iwasan po muna natin itong area ng Kamuning flyover dito sa Quezon City. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.